Alis dyan, tabi, dali. Kapag may nangganap sa akin, sabihin mo wala ako. Hindi mo ako nakita maliwanag. Anong, sino na naman tinatakbuhan mo, Susan? Shh! Tumulong ka na lang. Susan, nakita kitang pumasok dyan. Diyos mio ka talagang babae ka. Ang laki mong abala. Malakas ang sigaw ni Nora sa labas ng bahay ng kumaring sinisingil. Todo tinginan tuloy ang mga kapitbahay na nakaririnig sa talak niya. Napakamot naman ng ulo ang asawa ni Susan na si Obet at nahihiyang hinarap ang tao sa labas. Kapag pinatagal niya pa kasi itong nag-iingay, alam niyang hindi ito titigil. Oh, nasa na magaling mong asawa, Obet? Ilabas mo ang babaeng yun kung ayaw mo madamay. Kaalis lang yan, Nora. Balikan mo na lang bukas, sasabihin ko na lang. Ako ba ginagawa mong tanga, ha? Alam nating pareho na nasa loob si Susan. Ilang linggo na yung palugit ko, ha? Kahit bawasan ng kaunti, hindi niya magawa. Buwisit na babae yan. Kumalma ka muna, Nora. Pwede naman natin itong idaan sa maayos na usapan Magkano ba ang utang niya? Bayaran ko na lang muna ang kalahati ngayon. Napailing-iling si Nora sa ginawa ni Obet matapos sabihin yun. Hindi ito magkanda-ugaga sa pagbilang ng perang galing sa maghapong kinita sa pamamasada. Hindi ito ang unang beses na ang lalaki ang nag-abono sa atraso ng asawa. Kung siya lang ang tatanungin, kawawa ito sa ugaling yun ni Susan. Babalik ulit ako dito sa katapusan, Obet. Pero yun na ang huling pagkakataon na pauutangin ko ang asawa mo. Mahiya naman sana siya at ikaw pa nagbabayad, kaloka. O siya, alis na ako. O sige na, pasensya ka na sana. Ay nako talaga naman. Ano, nakaalis na ba ang bruha? Oo, nakalis na. Kailan ka ba titigil sa kakautang mo, Susan? Hindi na nga sapat ang kinikita ko Nagawa mo pang dagdagan ng gastusin. Sino ba kasi nagsabi sa'yo na bayaran mo yun, ha? Bida-bida ka dyan Kaya nga ako nagtago para makatakas sa utang. Tapos magbabayad ka rin naman. Kapag hindi ko inabunuhan, akala mo ba titigil yun sa kakaingay sa labas? Intindihin mo naman kaming pamilya mo bago mo dalhin sa bahay natin ang kahihiyan. Saan mo ba ginamit yung perang inutang mo? Sa pagtikom niyang yon, nahulaan ni Obet na ginasta na naman ng babae ang pera sa sugal. Adik ito sa bingo, kaya naman hindi na nakakapagtaka na kinaya nitong mangutang para lang magwalda sa sariling bisyo. Diyos ko naman, Susan. May intindihan ko pa kung panggasto sa bahay Pero para lang sa bisyo mo nagawa mo magkaroon ng atraso? Hindi ko na talaga alam maggagawin sa'yo. Huwag mo nga akong talakan dyan, ha? Mababawi ko rin yung pera ko kapag nanalo ko. Sa minamalas lang talaga ako nito nakaraan Kapag pumapaldo naman ako, damay ka rin. Oo, at damay din ako kapag nareklamo ka na naman. Kalalaki mong tao, napakaduwag mo talaga. Wala naman nakukulong sa utang, kaya wag mong i-stress ang sarili mo. Sige na nga, dyan ka na. Magliliwaliw na lang muna ako. Anong? Uy, Susan, bumalik ka nga rito. Saan ka na naman pupunta? Hindi na pinansin pa ng babae ang sigaw ng kanyang asawa. Napaupo na lang si Obet sa labis na pamomroblema. Sakto naman ang oras na yon ng pag-uwi ng anak niyang si Rose galing sa eskwelahan. Nakasalubong nito ang ina kanina sa daan, kaya sigurado siyang nag-away na naman ng mga magulang niya. Nang makita ito ni Obet, agad niyang binago ang ekspresyon at binati ang anak. Oh, nandiyan ka na pala anak. Magbihis ka na muna doon at may binili akong merienda. Sige na't ipaghahain kita. Nasaan po si Mama? May binili lang yun sa palengke. Babalik din yun mamaya. Bilisan mo na magbihis at lalamig tong merienda mo. Pagkatapos mag-ayos ni Rose, siyang upuri nilang mag-ama sa hapag para pagsaluhan ng pagkain. Napansin naman ni Obet ang pananamlay ng anak. Lagi itong nagkikwento pagka-uwi galing sa eskwelahan, kaya nagtaka siya kung bakit tahimik ito ngayon. Nang lumipas ang ilang sandali na parang wala itong ganang kumain, hindi na siya nakatiis sa pag-usisa. Anak, bakit parang wala kang ganang kumain? May problema ba? Nakakapanibago namang hindi mo ginagalaw yung paborito mo. Ayos lang po ako pa. Busog lang. Kumusta naman ang eskwela? May plano ka na ba kung anong susuotin mo sa Christmas party nyo, anak? Hindi na po ako pupunta pa. Ano?
Ay bakit naman? Hindi ba nung ka pa nagsasabi na bibili ka ng damit? Minsan lang naman sa isang taon yun eh. Labis na ipinagtaka yun ni Obet. Nung nakaraang araw kasi, panay ang plano ni Rose ng gustong suotin sa paparating niyang Christmas party. Kaya nagulat siya sa biglang pagtanggi nito. Pwede namang sa susunod na lang pa. Hindi na lang ako a-attend ngayon. Magsabi ka nga kay Papa anak. Huwag ka matakot. May umaway ba sa school kaya ayaw mo na sumali? Ano po kasi, nahihiya po ako. Wala naman po akong kasamang friends na a-attend eh. Baka pagtawanan lang ako doon. Nag-away ba kayo ng kaibigan mong si Zoe? Ano nangyari? Iniiwasan ako ni Zoe sa school. Sabi niya, inutusan daw siya ng mama niya na huwag akong lapitan. Baka raw utangan ko rin siya tapos takbuhan gaya ng ginawa ng mama sa tindahan nila. Bakit ganun, Papa? Para namang nadurog ang puso ni Obet sa nakikitang lungkot sa mukha ng anak. Hindi niya akalaing madadamay ito sa pagiging palautang ng misis niya. Nung nakaraang linggo kasi, nagkabaranggayan ng asawa niya at ang ina ng kaibigan ni Rose. Kampante siyang hindi makakaabot yun sa mga bata. Ngunit mukhang mali siya. Huwag kang mag-alala anak. Kakausapin ko yung nanay ni Zoe. Tahan na, okay? Magkakabati rin kayo noon. Hindi naman ganun kadali yun eh. Kung iba lang sana ang mama ko, hindi ako mawawalan ng friends. Rose, huwag kang magsalita ng ganyan. Kapag narinig ka ng mama mo, masasaktan yun sa sinasabi mo. Lagi na lang po kayong ganyan. Lagi mo na lang kinakampihan si mama kahit mali siya. Umalis na sa hapag ang dalaga sa sobrang hinanakit. Wala namang nagawa si Obet kung hindi hayaan itong magkulong sa kwarto. Ayaw niyang pati ang anak nila ay maapektuhan. Subalit wala rin siyang kakayahang pigilin ang sitwasyon. Aminado siyang kinonsinti niya ang maling gawain ni Susan. Ngunit ngayon, nakakabahala na. Balak niyang kausapin ang babae kapag nakauwi na ito. Umaasa siyang makakaunawa ang misis. Bakit para kang asong bantay dyan? Gabi na, nasa labas ka pa. Hindi naman ako gagabihin kung hindi ka rin ginabi ng uwi. Saan ka na naman galing? Pwede ba? Pagpahingin mo muna ako bago mo ako sermonan. Hindi pa nga ako nakakapagapunan eh. Tapos uumpisa mo na naman ako niyan. Sige na, kumain ka muna. Pero pagkatapos mo, kailangan natin mag-usap. Hinayaan muna ni Obet na mabusog si Susan. Nauna na silang kumain kaninang mag-ama at ganun pa rin. Wala pa rin kibo si Rose hanggang sa magpaalam itong matulog. Dahil doon, binantaan niyang maigi ang kilos ng asawa. Ganado man itong makipagbangayan lagi, ugali kasi nitong umiwas kapag seryoso na ang pag-uusapan. Tapos ka na? Pwede na ba tayo mag-usap? Ay, gaano ba kaimportante ang bagay na yan? At hindi mo mapagpabukas, Obet? Tungkol to kay Rose. Dahil sa ginawa mo nung nakaraan kay Tess. Nahihiya na tuloy siyang pumasok sa school eh. Anong koneksyon nun? Bumalik ba ng elementary si Tess at inaway pati ang anak mo? Natin, Susan. Anak natin. Dahil sa pangungutang mo, hindi na pinapansin si Rose ng mga kaibigan niya. Pinapaiwas na ni Tess ang anak niya sa anak natin. Kung anong kinaigting ng galit ni Obet, siya ring kalmante ni Susan. Tila nabuburyo lang ito habang sinasaad ng asawa ang nangyari sa anak kanina. Nang matapos naman ang lalaki sa pagsasalita, parang nauubusan ng pasensya lang na tatalikuran na sana ito ng babae. Ano, tatalikuran mo na naman ako? Seryosohin mo naman to, Susan. Ayos lang sana na ako madamay sa pinaggagawa mo. Pero pati ang anak natin naaapektuhan na. Ano bang gusto mong gawin ko? Away bata yan. At isa pa, makakahanap din si Rose ng kung sino mang bagong kakaibiganin niya. Mas mabuti pa kung umiwas na lang siya ron. Gusto ko lang baguhin mo ang ugali mo, Susan. Kontrolin mo ang bisyo mo at huwag kang mangutang ng hindi mo kayang bayaran. Mahirap ba yon? Kung gusto mong tumigil ako sa pangungutang, magpayaman ka. Hindi ako makakampante sa pagiging tsuper mo lang, Obet. Sinusubukan ko naman.
Bakit hindi mo ako kayang tulungan? Sa mga katagang yon ng asawa, nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Susan. Ang kaninang inis lang, napalitan ng puot. Tila may bumalik na alaala sa isip niya nang marinig yun. Mga alaala ng panahong namamayagpag pa ang karera niya at masuyo lang siyang pinigil ng lalaki upang bumuo ng pamilya. Nagtiis ako sa pagiging nanay lang dahil sabi mo dati babawi ka. Tapos ngayong inaaliw ko ang sarili ko, pipigilan mo ko? Baka nakakalimutan mong binigo mo kami pareho. Hanggang ngayon ba galit ka pa rin? Aanin ko kung talagang hindi lang ako pinalad sa pinaso ko. Bumabawi naman ako eh. Kulang pa, Obet. Hindi ito ang pangako mo. Hindi ito ang buhay na pinangarap ko. Kung hindi mo ako pinigilan dati, masaya na ako ngayon. Hindi ko kailangang malulong sa panandaliang tuwa lang. Nagsisi at halos araw-araw ako humihingi ng tawad sa'yo. Pero ganun ka pa rin. Masyado mo nang kinulong ang sarili mo sa nakaraan, Susan. Huwag mo sanang pagsisihan kapag huli na ang lahat. Si Obet na mismo ang tumalikod sa misis niya ng oras na yon. Naiwan naman si Susan na mas lalong nagtanim ng galit sa asawa. Mas nanaig sa kanya ang panghihinayang sa dating buhay niya. Mataas dati ang posisyon niya sa isang malaking kumpanya. Nang makilala niya si Obet ay negosyante na ito. Nang magkamabutihan at hikayatin siyang bitawan ng posisyon, pumayag siya sa pag-aakalang magiging payak ang pamumuhay nila. Subalit na biktima si Obet ng mga manloloko at tinangay ang ipon nitong ipinondo. Nalugmok sila at dumagdag pa ang sorpresang nagdadalang tao siya. Nahirapan na silang makabawi simula noon. Doon nagsimula ang kalbaryo ng buhay nila na ngayoy tinitiis niya. Ay, over naman sa haba ang jeep na yan. Anong meron? Mukhang bagong lipat yata galing probinsya. Ang daming dalang gamit oh. Nabili na pala yung bahay dyan sa kabila. Oh, ikaw pala, Susan. Oo, balita ko nung nakaraang linggo lang nakuha. Sino naman kaya magkakainteres sa nakakatakot na bahay na yan, no? Well, hindi ako tetenga rito para malaman kung sino. Ay, wait pahintay! Umaga pa lang nang mamataan ng mga usiserong kapitbahay ang pumaradang mahabang jeep. Kakaiba ito dahil mas malaki at mahaba sa karaniwang sasakyan sa kanila. Sakto namang nakatambay sa labas si Susan, kaya hindi na ito nagpahuli sa pag-uusisa. Nang makita ang babaeng bumaba at tumitingin sa mga binababang gamit mula sa jeep, sabay sila ni Anjo sa pagsalubong. Hi, kayo ba ang bagong lipat dito, miss? Susan nga pala. Ito si Anjo. Magkalapit lang ang bahay natin. Diyan lang ako sa unahan. Ay, hello po. Panyeng na lang po. Kararating lang namin ng kapatid ko rito. Pasensya na, hindi ko kayo nabati kaagad. Ano ka ba? Ayos lang. Mukhang marami-rami itong mga gamit nyo, ha? Kailangan nyo ba ng tulong? Ayos lang po. Kaya na po namin. Nandyan po si Kuya. Kuya, halika muna. Dali. Galing sa paghatid ng ibang gamit sa loob ng bahay, ay may mas matanda sa magkapatid. Isa-isa namang tiningnan ni Susan ang gamit na nililipat ng mga tao. Doon niya tinitimbang kung mayaman ba o mahirap ang mga bagong kapitbahay. Base sa mga simpleng kagamitan at mumurahing pananamit ng magkapatid, hinala niyang wala naman siyang mahihita kung sakali. Kaya ang kaninang magiliw na pagbati niya, napalitan ng pilit na pakikihalubilo. Magandang araw ho. Sana hindi po nakakaharang sa daan tong sasakyan. Ako nga ho pala si Kaylo. Kapag naayos na po namin ang lahat, iimbitahin po namin kayo sa bahay namin. Ay, no problem. Naku, ang bait nyo naman pala. At i-invite nyo pa kami. Galing ba kayo sa probinsya? Opo. Napalapit kami rito sa syudad dahil sa trabaho ni Kuya. Balak din naming magnegosyo rito. Ay, good luck sa inyo. Medyo malayo ang nakagawian namin dito. Mahal nga ang mga bilihin at maninibago talaga kayo. Sana kayanin yung magkapatid. Nagpasalamat naman ang magkapatid sa pagbati ng dalawang bagong kapitbahay. Mukhang hindi nila nahalata ang pasaring na yon ni Susan. Hindi naman nakaligtas yun sa pandinig ni Anjo at sinabihan ng babae ng papalayo na sila. Ang judgmental mo naman masyado, te. Nakita mo lang na naglabas ng mga lumang gamit, nag-iba agad ang timpla ng mukha mo. Hindi naman sa ganun ano. Nawala lang ako sa mood.
Sus, defensive. Pero gets ko na ngayon bakit sila nakakuha ng haunted house na bahay na yon. Kahit sino naman makakatipid doon kasi halos walang interesado. Tama, may point ka. Nga pala ate, baka may 500 ka dyan. Pangkaya ko lang baka swertihin. Ay naku Susan, hindi mo ako madadaan sa ganyan. May tricky ako kapang hindi nababayaran no, baka nakakalimutan mo. Natigilan si Susan sa pagbasag na yun sa kanya ng kaibigang si Anjo. Dahil doon, wala na naman siyang magawa kundi pumunta sa tindahan ng walang dalang kahit ano. 3 pack nga ng gatas at 1 half na asukal, Tess. Pasabay na rin ng 2 biskwit. Oh, ito. Nasaan ang bayad? Palista na lang muna dyan. Babayaran ko na lang sa katapusan. Katapusan? Katapusan ng mundo ba? Wala na akong tiwala sa iyo, Susan. Ibalik mo yan kung hindi mo mababayaran ngayon. Parang hindi ka yata nadala nung nagkabaranggayan tayo Ang kapal mo talaga. O yan, itago mo hanggang sa mabulok. Kala mo naman tatakbuhan kita kung makadada ka dyan? Buwisit! Aburidong lumisan sa tindahan ni Tess si Susan. Balak niya sanang utangin muna ang kakailanganin ngayong umaga at ang perang iniwan ni Obet, gagamitin niya muna bilang puhunan sa sugal. Tuluyan namang napurnada ang plano niyang yun ng halos lahat ng tindahan inayawan siya. Wala tuloy siyang nagawa kung hindi ang bumili na lang galing sa perang dala. May naiwan mang konti, alam niyang hindi yun sasapat mamaya sa pagdayo niya sa bingguhan. Mama, alis na po ako. Baon ko po. Ha? Hindi ka pa ba nabigyan ng papa mo? Kunin ko na lang daw po sa inyo. Naku naman, may mga biskwit ka naman dyan tapos nakakain ka na rito sa bahay. Aanin mo pa ang pera ha? Bibili mo lang siguro yan ng walang kwentang bagay ano? Na-spoil ka na talaga ng papa mo, Diyos mio. Hindi po, pamasahe ko po yan. Sasakay ako ng tricycle pa school. Ay ganon? Bakit hindi mo nalang lakarin anak? Bata ka pa naman at matibay pa ang tuhod mo. Exercise mo na rin yan. Kami nga nung bata kami, umaakyat pa kami ng bundok tapos tumatawid ng ilog. Sige na, umalis ka na at baka malate ka pa. Hindi na nakaangal si Rose nang halos pagtulakan siya ng ina palabas ng bahay. Wala tuloy siyang nagawa kung hindi lakarin mula sa bahay nila papuntang eskwela. Si Susan naman, hindi pa rin napigilan ng sarili na pumunta sa pasugalan. Nang nakalatag na ang lahat ng bingo cards kasama ang kanyang mga kumare, ganado ang babae sa pagtaya. Habang lumilipas nga lang ang oras, nag-iba na rin ang kanyang timpla ng sunod-sunod ang kanyang pagkatalo. Bingo! Ang swerte ko naman, bawi na ako agad Ikaw Mare, kumusta na ang baraha mo? Ito, kanina pa walang panalo. Sinusubok talaga ako ngayon ng mga buwisit. Mare, baka pwedeng tayaan mo muna ako. Last round na lang, uuwi na ako kapag hindi pa ako pinalad. Ay, siya sige, balato ko na yan sa'yo. Isang ikot ulit sa amin ni Susan ha? Sama mo na tong mga cards niya. Nang bayaran ni Mirna ang panghuling laro ni Susan, mas lalo siyang nainis nang hindi na naman nanalo. Niligpit niya na lang ang sariling cards at papatayo na sana. Sakto namang napadaan ang pinagkakautangan niyang si Nora sa pwesto nila. Nang makita ng babaeng nagsusugal na naman siya, umismi dito. May mga tao talagang hindi na natuto. Imbis na kumayod para may pera, mas gusto pang magwalda sa sugal. Hoy Nora, may problema ka ba sa amin? Ay hindi ikaw Mirna. Alam kong hindi ka pa naman lulong dyan at pampalipas oras lang yan sa'yo. Itong isang to ang pinariringgang ko. Ano na naman sa'yo kung nagliliwaliw din ako? Wala ka nang pakialam kung paano ako gumastos kasi hindi mo naman perang ginagamit ko. Sigurado ka bang hindi sa akin yan? Sa haba ng listahan mo sa akin, baka interes ko pa yan. Pasalamat ka na lang sa asawa mong mabait at sa katapusan pa tayo magtutuos ulit. Nang makaalis na si Nora, nagtingi na naman ang iba pang nagsusugal. Wala nang mukhang maiharap pa roon si Susan. Kaya naman binilisan niya na lang ang paglisan sa lugar. Naubusan na nga siya ng pera, mukhang paubos na rin ang kanyang dignidad. Mas lalo tuloy sumama ang araw niya hanggang sa pag-uwi. Sa hapong yon na walang gaanong pasahero, habang bumabiyahe ng pasadang jeep,
biglang nadaanan ni Obet ang anak na naglalakad sa gilid ng daan. Nagtaka naman siya dahil hatid sundo ito ng tricycle sa kanila. Pagkalapit, bumusina siya upang kunin ang atensyon ni Rose. Pagkalingon naman, bakas ang tuwa sa mukha ng bata at dali-dali itong sumakay. Buti po dumaan kayo pa. Kanina pa ako naiinitan sa daan. Bakit ba kasi naglalakad ka pa uwi? Hindi ba kayo sinundo ng tricycle driver? Sasabihan ko talaga yun eh. Hindi pa. Ako lang po talaga naglakad mag-isa. Pwede po ba tayong dumaan sa Siopawan? Gutom din po ako eh. Hindi po nagkasya yung biskwit ng recess. Hindi ba may iniwan akong baon para sa'yo? Sinabihan na kitang ibili mo ng pagkain yun, Rose. At huwag yung mga laruan sa gilid-gilid. Kita mo tuloy, gutom ka ngayon. Hindi naman po ako bumili nun eh. Anong ipambibili ko po nun? Wala naman akong baon, Papa. Sabi ni Mama, maglakad ako papuntang school. Kaya po ito, gutom na gutom ako kakalakad. Ano? Sinumbong ni Rose kung paano siya sinabihan ng ina na maglakad kasabay ng hindi pagbigay ng buong baon. Nagalit man si Obet sa natuklasan. Nagtimpi na muna siya sa harapan ng anak at binila nito ng makakain. Hindi niya rin masugod kaagad ang asawa dahil kailangan niya pang mamasada at sayang ang kikitain. Wala tuloy siyang pagpipilian kung hindi isabay ang anak sa biyahe upang sabay na silang umuwi. Kahit kasi alam naman ni Rose ang daan pa uwi, hindi pa rin masisiguro na ligtas ito. Isa yon sa dahilan kung bakit pinasasakay niya ang bata sa tricycle kahit nadagdag ito sa gastos. Sa isiping hindi man lang tinimbang ni Susan ang maaaring mangyari, mas lalo namang nanalaytay ang ini sa lalaki. Oh, sabay pa kayong umuwi. Ano yan? Kumain kayo sa labas nang hindi ako kasama? Rose, pumasok ka muna sa kwarto mo. Oh, bakit busangot na naman yung mukha mo dyan? Totoo bang hindi mo binigay yung baon ng bata kanina? Hinayaan mo pa maglakad mag-isa. Buti sana kung hinatid sundo mo man lang, pero hindi. Paano kapag may nangyari doon, ha? Wala ka man lang ba malasakit, Susan? Ano ba? Ang OA mo naman masyado. Kita mo naman oh, safe naman nakauwi. Anong pinagpuputok ng butsi mo? Mabuti nga masanay na yan, bata pa lang, kesa lumaking naliligaw. Alam nating pareho na hindi yan ang tunay na dahilan. Saan mo na namang winaldas ang pera, ha? Nagsugal ka na naman ba? Para sa pera lang nagkakaganyan ka? Alangan naman magpakaburyo ko rito sa bahay. Hindi tumigil ang sagutan ng mag-asawa at nanaig ang boses ni Susan. Sa huli, si Obet din ang sumuko at lumabas na lang para maghabol ng panghuling pasada. Siya lang naman kasi ang mag-isang kumakayod para sa kanila. Lumipas ang ilang araw na hindi humuhupa ang tensyon sa pagitan ng mag-asawa. Ganun pa man, hindi pa rin nagkukulang ang padre de pamilya. Wala mang imik si Obet sa tuwing kaharap si Susan. Hindi naman ito nakakalimot sa pagbili ng pera. Hindi nga lang tulad ng dati na nakakahingi pa ang babae ng dagdag. Dahil na rin sa mataas na pride, mas pinili na lang ng babae na wag munang magsugal pansamantala. Subalit hindi nagtagal yun. Isang araw, hindi na siya nakatiis at humanap na ng paraan upang mangutang ulit. 1,000 lang, Anjo. Babalik ko rin naman agad. Kahit dagdagan mong interes, okay lang. Ay naku, te. Kahit magbakaawa ka dyan, wala na akong extra na mapapairam sa'yo, no? Kailangan ko rin ng pera ngayon. Dapat nga ikaw pang hinihingan ko sa laki ng balance mo sa akin. Grabe ka naman. Parang wala naman tayong pinagsamahan yan. Walang-wala rin ako, te. Bakit hindi ka dyan sa besi mo manghiram? Balita ko, kagagaling lang nila sa bakasyon. Diyan ka na lang kaya mangutang. Napatingin naman si Susan sa tinutukoy ni Anjo. Kita nilang dalawa nakabababa lang nito lula ng malaking sasakyan. Matagal nang kaibigan ni Susan si Mirna. Sa lugar nila, maaamin niyang isa sa medyo may kaya ang babae. Yun nga lang, medyo may pagkamakunat ang ilonggang ito. Sus, asa ka pa dyan. Kahit mamuti ang mata mo, hindi ka pahiramin yan. Ay, bakit? Rason niya kasi na nakakasira daw yun ang pagkakaibigan, na kung may kailangan man daw ako, mapa-emergency o anuman, magbibigay na lang siya kung magkano ang kaya niya. Labag daw sa rules niya ang magpautang ng malapit na kaibigan.
Kita mo na, sobrang damot, di ba? May point naman siya, in fairness. Bakit ba hindi ko naisip yun nung sa akin ka nangutang? Ay, Ito naman, kakampi ba kita o kaaway? Diyos lang, te. Pero subukan mo kaya ulit ngayon. Mukhang good mood naman si Donya. Malay mo lang, abutan ka ng pera. Dahil nga walang nakuha si Susan sa ibang kapitbahay, sa muling pagkakataon, nagbakasakali siyang mangutang kay Mirna. Ipokrita man kung tutuusin na lumapit pa rin siya sa kabila ng katwiran niya kanina. Desperada na talaga siya. Oh, Susan, ikaw pala. Halika, tuloy ka. Salamat, Mare. Pasensya na, wala akong pasabi na pumunta rito. Gumagala kasi ako sa labas tapos saktong nakita kita. Kaya yun, napatigil ako rito. Ano ka ba? Welcome ka rito anytime. Namiss ka nga namin doon sa bingguhan. Ay ano palang nangyari, Mare? Himala talagang hindi ka nakapunta nitong nakaraan. Nabisi lang kami ni Mister sa pag-aasikaso sa school ni Rose, Mare. Marami kasing events na sinalihan yung inaanak mong yon. Ay, siya nga pala. Muntik ko nang makalimutan. Buti na lang talaga napadaan ka. Wait lang ha. Umakyat naman saglit si Mirna at pagkabalik nito, may 3 paper bag na siyang dala. Laman noon ang mga souvenirs at pagkaing pasalubong mula sa lugar na pinagbakasyonan ng babae. Natuwa naman si Susan dahil halatang mamahalin yon. Naku, ang dami nito, Mare. Salamat talaga ha. Matutuwa nito si Rose. Siya talaga ang naisip ko nang makita ko yung damit pang babae. Ay, Mare, Christmas gift ko na rin yan. May wine din yan, ah. Tiyak matutuwa si Obet. Maraming salamat ulit, Mare. Ang yaman mo na, no? Mas lalo pang lumago ang negosyo nyo ng asawa mo. Nakamit lang din namin yun sa pagsisikap. Kayo rin ni Obet, mangyayari din yun soon. Nga pala, Mare. Nakakayaman. Pero magbabaka sakali sana ako kung may extra ka. Pandagdag lang sa bayarin ni Rose. Babalik ko na lang sa katapusan. Hindi man gaanong lantaran, pumakla ang ekspresyon ng mukha ni Mirna sa sinabi ng kaibigan. Hindi naman siya madamot, ngunit ayaw niya sa lahat yung mga taong ugali ang mangutang. Kilala na niya si Susan na notorious na hindi nagbabayad, kaya alam niya ring nagdadahilan na naman ito para makakuha ng pera. Susan naman, hindi ba't napag-usapan na natin to? Ayoko talagang magpautang kahit kailan. Alam ko naman yon. Pero sa dami ng pera mo, ano ba naman yung konting halaga, di ba? Nakuha mo nga magbakasyon ng walang kaabog-abog, tapos kapag nangailangan ako, nagdadamot ka bigla. Ay Susan, pasensya na ha. Hindi ko na-realize na kasama ka pala sa budget namin. Porkit nagbakasyon lang saglit, ibig sabihin ba no nagtatain na kami ng pera? Alam mo, umuwi ka na lang bago pa ako may masabing masama sa'yo. Sa huli, wala na ring nagawa si Susan kundi ang umuwi. Halos tampalin niya na ang sariling bibig dahil sa mga nasabi niya ng padalos-dalos. Hindi tulad ng ibang tinanggihan siya, hindi niya kayang taasan ng ere si Mirna. Makunat man ito, alam niyang mas may pakinabang ito kapag nagtagal. Habang naglalakad pa uwi, nadaanan niya ang mga tiyanggi sa kanila. Lahat ng yun, tinanggihan na siya kaya hindi na rin siya sumubok. Hindi na talaga ako binibuenas ngayong araw. Saan na naman kaya ako manghihiram nito? Manang Susan, saan po ang punta nyo? Oh, Baning, nandiyan ka pala. Ikaw ba ang kinuhang tagabantay rito sa bigasan? Panying po, Manang, hindi Baning. Kami po ang nagrenta dito sa pwesto. Kahit paunti-unti sinusubukan namin magnegosyo ni Kuya. Bili po kayo bibigyan ko po kayo ng discount. Ay ganon? In fairness malaki-laki rin tong pwesto at lagi nadadaanan ng tao. Sana naman hindi kayo malugi. Nabilib man si Susan sa bilis ng pagpapatayo ng negosyo ng magkapatid sa lugar nila, hindi niya maiwasang magkaroon ng inggit. Naisip niyang silang ang mag-asawa na matagal nang naninirahan dito, walang kahit anong naipundar. Tapos itong mga bagong salta na galing pang probinsya, naungusan sila. Panying, pasensya pala, hindi ako nakabisita sa inyo gaya ng sinabi ko last time
Hayaan mo, bukas dadalang ko kayo ng specialty ko nang makabawi naman ako. Tamang-tama ho. Day off ni Kuya bukas sa trabaho. Kahit wag na po kayo magdala ng kahit na ano, sapat na pong may makilala kaming bagong kapitbahay. Hayaan mo na ako na bigyan kayo kahit konting pa-welcome gift, okay? Nga pala, ano mang trabaho ng kuya mo? Manager po siya sa isang engineering company sa bayan. Wala na nga halos oras yon para makauwi rito at makapagpahinga. Sige ho, aasahan ho namin kayo bukas ha. Sige, see you. Pilit ang ngiting iginawad ni Susan kahit nawiwindang at halos pumitik ang ugat sa natuklasan. Para siyang pinaglalaruan ng panahon. Bakit sa lahat ng trabahong pwedeng maangkin, ang dating trabaho niya pa ang tinatamasa ngayon ng kakikilala niya lang na kapitbahay? Mas lalo tuloy na tumatag sa kalooban niya ang planong binubuo. Kinabukasan, nanibago si Obet dahil gumawa bigla si Susan ng specialty nitong cookies. Bukod kasi sa mga handa tuwing may okasyon, matagal na mula nang balikan nito ang pagbe-bake. Tanda pa ni Obet nang magsimula sila sa pagsasama na paboritong gawin niyo ng asawa niya. Sa pag-aakalang isa yon sa mga paraan para bumawi ang misis niya sa mga nakaraang alitan nila, natuwa siya. Love, ang bango naman yung binibake mo. Ano meron? Love? Sinong tinatawag mong love? Lasing ka ba, Obet? Ito naman, nilalambing ka lang eh. Namiss ko ring makakain ng specialty mo eh. Para ba sa akin yan? Hindi to para sa'yo. Huwag kang umisi-ngisi dyan. Magtitira ako ng ilang piraso dyan sa ref. Pero hatian mo si Rose ha. Huwag mong ubusin. Natunaw naman ang tuwa sana ni Obet sa kilos ng misis niya. Wala siyang alam sa balak nito sa inihahandang pagkain. Ngunit kahit na gano'n ang turing sa kanya ni Susan, tinrato niya na lang yon na mabuting bagay. Mas nais niya pang bumalik ito sa paggawa ng hilig kaysa malulong ulit sa sugal. Mas pabor sa kanya na ginagastos nito ang perang pinaghirapan niya sa pagkain. Masayang tumuloy naman si Susan sa bahay ni Panying at Kaylo. Bitbit ang hinanda niya, binati niya ang dalawa. Oh, Manang, buti nakapunta ka. Akala ko hindi ka na po tutuloy. Pasok po kayo. Pasensya ka na ha. Naabutan na ako ng hapon. Kailangan ko pa kasing asikasuhin ng anak ko. Ayos lang po. Maupo muna kayo at paghahanda ko kayo ng merienda. Nga pala, may dala ko rito. Isabay mo na lang sa paghain at pagsasaluhan natin. Mainit-init pa yan. Nako, nag-abala pa talaga kayo. Salamat po rito. Natutuwang hinanda ni Panying ang kanilang merienda. Nilibot naman muna ni Susan ang tingin sa sala ng bahay. Mukhang inayos talaga ng magkapatid ang loob kahit na luma pa rin itong tingnan sa labas. Bumagay ang mga makalumang kagamitan at ang ganda ng kanilang pwesto dahil nasisinaga ng araw mula sa bukas na bintana. Yun nga lang, kapansin-pansin ang malaking katawan ng punong ilang taon nang nakatayo sa gitnang bahagi ng sala at kusina nila. Dati pa man ay nakatirik na yon. Isa rin ito sa mga dahilan kung bakit pinaghihinalaang nakakatakot ang bahay. Nang obserbahan naman yun ni Susan, ipinagtaka niya kung bakit tila may nakasabit na mga halamang gamot sa tangkay ng puno. Gagalawin niya na sana nang biglang sumulpot si Kaylo. Oh, ate, nandito pala kayo. Oo, pasensya na. Naglibot na ako mag-isa. Ngayon lang kasi ako nakapasok dito kahit matagal na itong bahay sa street namin. Medyo nakakatakot pala itong puno, no? Ayaw niyo ba itong ipaputol? Hindi naman po nakakatakot. Wala kami balak na pakialaman to. Sa lugar na pinanggalingan namin, sagrado ang mga puno't halaman. Isa sa nakaengganyo sa amin na tumira dito ang tatag ng punong to. Ngayon napapamahal na to sa amin. Ay ganon? Sa bagay, trip niyo naman yan eh. Dahil bahay niyo naman to. Kain na po tayo ate. Tapos na po akong maghain. Nagpakawala ng buntong hininga si Susan nang tawagin sila ni Panying. Medyo kinakabahan na kasi siya sa takbo ng usapan nila ni Kaylo. Nawirduhan siya sa paraan ng pagkukwento nito kahit na banayad naman itong magsalita. Nang makaupo na silang tatlo,
Nawala naman ang pagkaasiwa niya kalaunan. Siguro'y dala lang ng itsura ng kakaibang puno ang nararamdaman niyang kaba. So, maayos naman ba ang pag-settle nyo rito sa lugar namin? Opo, nangangapa pa nung una pero medyo nasasanay na kami ngayon. Problema nga lang namin laging bitin sa tubig. May gripo naman pero may mga oras na walang lumalabas. Ate, may mga balon ba rito na pwedeng pagkunan? Ay, hindi ba kayo nasabihan ng dating may-ari na napagbilhan nyo nitong bahay? Dito sa lugar namin, nakaschedule talaga ang pagkakaroon ng supply. Dapat nag-iinba kayo sa mga oras na meron. Salamat po sa pagsabi, ate. Baka magpa-deliver na lang din ako rito para madali. Kung may pera lang din naman kayo, bakit hindi? Nasabi pala nitong kapatid mo, mataas daw ang posisyon mo sa isang kilalang kumpanya? Nakakabilib naman. Opo. Buti nga at pinalad na matanggap sa syudad. Naantala ang pag-uusisa ni Susan nang biglang may tumalbog na bagay sa kanyang paanan. Nang tingnan niya, natatarantang inagapan ni Panying ang pagpatay sa biglang nasirang electric fan. Tumalbog pala ang hélice nito nang mawala ng kontrol sa pag-ikot. Tiningnan naman yun ni Kaylo at napailing na lang nang hindi na umandar ng muli niyang isaksak. Nahihiya namang tumingin si Panying kay Susan. Hala, sorry po ate. Nakakaya naman at ngayon pa nasira to. Kabibili lang namin pero hindi na agad gumagana. Ano ka ba? Ayos lang. Hindi naman ganong mainit dito eh. At hindi rin malamok. Nakabili rin kami ng clip fan na yan dati at madali talaga masira yan. Papaayos ko na lang siguro muna to. Alam nyo, may isa pa kaming extra na electric fan sa bahay. Hindi na yun nagagamit pero matibay yon kasi branded. Wag na ho, nakakahiya naman. Ay hindi, walang kaso yon. Kesa naman mabulok yung sa bahay. Mas mabuti pang pakinabangan nyo na lang. Ipapadala ko rito mamaya ha. Tanggapin nyo na lang, okay? Magkapit-bahay naman tayo eh. Kaya normal lang na magtulungan tayo. Naantig naman ang damdamin na magkapatid sa mabait na alok ni Susan. Bukod kasi sa tinginan ng kapitbahay at ibang pilit na pagbati, ngayon lang sila nakaramdam ng buong pagtanggap. Lingid nga lang sa kaalaman ng dalawa na unang hakbang lang yon ng babae sa kanyang plano. Paamuhin niya muna ang mga ito para kapag dumiga na siya sa pag-utang, madali lang siyang mapagbibigyan ng mga ito. Sa mga sumunod na araw, mas napadalas ang pagbisita ni Susan sa bahay ng magkapatid. Napansin naman ni Obet ang laging paglabas ng asawa niya. Nakikita niya ring lagi itong may dalang gamit o lutong pagkain sa tuwing aalis. Hindi naman siya makapagreklamo dahil kapag umuuwi naman ito, may dala ring minsang bigas o mga gulay. Hindi na lang umaangal ang lalaki, basta't naiiwas ito sa sugal. Kaya naman pabor yun sa kanya. Uy, Mare, bakit parang napapadalos yata ang tambay mo sa haunted house? Mukhang napapalapit ka na talaga sa magkapatid Mabait naman kasi yung dalawa, te. Saka, baguhan lang mga yun dito. Bilang mabuting neighbor, dapat ma-feel nilang welcome sila. Ay wow, mukhang nagbabagong buhay ka na talaga. Pwede bang next step nito magbayad ka na rin ng utang? Ba't yan, ma'am? Tuwing nagkikita na lang tayo, sinisingil mo ko. Kaya talaga hindi ako naiengganyo magbayad eh. Kasi nararamdaman ko ang pressure. Hayaan mo lang at magugulat ka na lang, fully paid ko na ang atraso ko sa'yo. Ay, nakakabilib talaga kung paano ka mag-isip, Susan. Grabe. Sige na nga, dyan ka na at may trabaho pa ako. Tumuloy naman si Susan sa pwesto ni Napanying. Dala niya ang ulam na niluto bilang ambag sa tanghalian ng araw na yun. Inugali niya na kasing maglagi roon ng minsang makwento sa kanya ng dalaga na nalulungkot ito sa tuwing mag-isa lang na kumakain. Dahil laging tambay roon, hindi rin naiiwasang napapatulong si Susan sa pagbebenta. Bilang mas matanda, naging malaking tulong yun para kay Panying. Alam mo, Panying, napapansin ko sa mga kinikwenta mo, sobrang baba lagi ng tubo mo. Saka ba kumukuha ng supply ng bigas na binibenta nyo? Sa palengke lang din po. Yung unang nalapitan namin ni Kuya nung nakaraan, doon na kami kumukuha simula nun. Ay, kaya naman pala. Hayaan mo, ipapakilala kita dun sa kakilala kong supplier. Mura lang doon.
Mas lalaki ang kita nyo kahit ganun pa rin ang presyuhan nyo rito. Nako, salamat po sa tulong. Nahihiya na rin ako kay kuya, ate. Parang imbis na makatulong ako sa paghahanap buhay, walang nagiging bunga tong tinayo niyang negosyo. Ay nako, normal lang sa business yan, Panying. Hindi naman lahat nagsisimulang malago. Hayaan mo, tutulungan kita rito. Akong bahala sa'yo. Natuwa roon si Panying at hindi nagtagal, naging normal na lang ang daloy ng araw nila na si Susan ang lagi niyang nilalapitan kapag kailangan niya ng patnubay. Sa sobrang pasasalamat din ni Kaylo dahil may naaasahan ng kanyang nakababatang kapatid, hindi niya na pinababayaran minsan ang binibili ng babae sa kanilang tindahan. Ngayon, humahanap na lang ng tamang pagkakataong si Susan na siya naman ang hihingi ng pabor sa dalawa. Dumating ang pagkakataon na yun sa araw na nagdiriwang ang magkapatid dahil may natanggap na gantimpala si Kaylo sa trabaho. Inimbitahan nila si Susan na naging malapit na rin sa kanila. Nang matapos ang selebrasyon at nagpapababa na lang sila ng kinain, doon na sinimula ng babae ang kanyang sasabihin. Salamat pala ulit sa pag-imbita ha. Problemado kasi ako ngayon. Buti at nagkaroon ako ng oras para mawala sa isip kong kailangan kong intindihin. Anong problema ate? May nangyari ba? Wag mo na akong pansinin, Panying. Nagdadrama lang ako. Lilipas din ito. Ate, wag na po kayong mag-alinlangan. Sa dami ba naman ng pagkakataong tinutulungan niyo ko? Maliit na bagay lang ho na pakinggan ko ang problema niyo. Magsabi lang po kayo. Tutulong ako sa abot ng makakaya ko. Tama si Panying, ate. Hayaan mo kaming ibalik ang pabor. Ano kasi, nakakayaman pero mahina kasi ngayon ang kita ng asawa ko sa pamamasada. Dumadami rin ang events sa school ni Rose kaya namomroblema kami sa gastusin. Dinaan pa ni Susan sa pag-arte na umiiyak at pagpapakita ng mabigat na ekspresyon ng paandar sa dalawa. Nabag naman ang magkapatid at nagkatinginan. Sa mga lumipas na araw, walang mintis ang pagtulong sa kanila ng babae. Ngayong ito naman ang may hinaharap na problema kuno. Ang unang reaksyon nila, magbahagi ng tulong sa nangangailangang kapitbahay. Ano ba tong luha ako? Pasensya na talaga sa inyo. Dito pa talaga ako nagdrama personal na problema ko to. Sige lang, mag-enjoy na kayo. Mauna na ako. Ate, saglit lang. Hintayin mo kami rito, may pag-uusapan lang kami ni kuya. Ha? Sige. Ililigpit ko muna tong pinagkainan natin. Nag-usap naman ang magkapatid sa kusina. Si Susan, nagpapanggap na nag-aayos ng kalat. Ngunit ang mga tainga niya ay sumasagap ng salitang maaaring marinig. Medyo kabado man siya dahil iniwan siyang mag-isa sa harap ng puno na may kakaibang itsura. Tiniis niya yon. Ilang linggo niya rin itong ininda bago magpaawa. Kaya kung tumalab man to ngayon, pwede na siyang wag munang pumunta sa bahay na yun pansamantala. Kuya, pahiramin muna kaya natin si Ate Susan. Kawawa naman kasi. Hindi ganun kadali yung Panying. Kauumpisa lang natin dito sa syudad. Bumabawi pa lang tayo sa mga nagastos natin dito sa bahay. Baka tayo naman ang kulangin kung sakali. Kikitain naman natin ulit yung pera, kuya. Hindi ba ang laging pangaral sa atin ng mga magulang natin? Huwag tanggihan ang nangangailangan. Hindi na rin siya iba sa atin. Sigurado namang magbabayad siya kapag nakaluwag-luwag na sila. Hoy, pero dapat sipagan mo lalo sa tindahan, Panying. Katatanggap ko lang sa pwesto ko sa trabaho, ha. Ayoko magigipit tayo. Nagtagumpay si Panying sa pagkumbinsi sa kuya niya. Ibinahagi niya naman yon kaagad kay Susan na sa unay tumanggi pa sa alok ng dalawa. Nang mahikayat, tinanggap din ng babae sa huli ang perang pinahiram. Salamat talaga sa tulong yung dalawa. Hindi niyo alam kung gaano niyo napagaan ang pakiramdam ko ngayon. Sigurado ba kayong ayos lang? Walang anuman ho yun, ate. Hindi na rin ho kayo iba sa amin, eh. Sigurado kami sa pagtulong namin sa inyo.
Pero kahit na ganon, utang to ha. Ibabalik ko agad sa inyo kapag nakaluwag-luwag na kami sa susunod na buwan. Magkano pa lang interest nito? Wala pong interest yan, ate. Hindi naman po kami lending company. Basta't mabayaran lang po sa takdang oras, sapat na po sa amin yun ni kuya. Nako, hulog talaga kayo ng langit na dalawa. Hayaan nyo, magbabayad ako na mas maaga para hindi masira ang tiwala nyo. Nung gabing yon, tuwa ang nanaig kay Susan dahil nagbunga sa wakas ang kanyang balak. Makakabalik na rin siya sa dating nakagawian. Ngayon pa lang, nangangati na ang kamay niya na humawak ng baraha. Nak, nakita mo ba yung mga cards ko? Hindi po, Mama. Bakit po? Wala. Sige, maglaro ka na lang dyan. Oh, anong inahalugog mo dyan, Susan? Yung mga bingo cards ko. Alam mo ba kung nasan? Nako, Obet ha. Nasabihan na kitang wag na wag mong pakikialaman ng mga gamit ko. Umaga pa lang nang magsimula si Susan sa paghanap ng mga dati niyang bingo cards. Balak niyang pumunta sa bingguhan ngayong may pera na siyang pantaya. Kaya lang, hindi naman niya mahagilap ang mga kakailanganin niya para sumali. Malapit na siyang maaburido nang kunin ni Obet mula sa aparador ang isang supot na naglalaman ng bingo cards niya. Aha! Sinasabi ko na nga ba eh. Niligpit ko yan noong nakaraan kasi nakakalat lang. Akala ko kasi tumigil ka na. Mukhang babalik ka na naman sa dati mong gawi ah. Nagpahinga lang ako saglit kasi wala ka namang pabigay. Sino ba may kasalanan kung bakit ako tumigil ha, Obet? Saan mo na naman nakuha ang pera, Susan? Sinasabi ko sa'yo ah, hindi na ako ulit sasalo kapag nagkaatraso ka sa ibang tao. Huwag ka na lang makialam para hindi ka namang problema. Sige na, babalik na lang ako mamaya. Ikaw nang bahala rito. Pagkaalis ng misis niya, nag-aalalang pinanood lang siya ni Obet. Ituring man siyang kontrabida ng asawa niya, para lang din sa kapakanan ni Susan kaya hindi siya sang-ayon sa pagiging palautang nito. Bukod sa ibang taong naaargabyado, ayaw niyang umabot sa puntong huli na ang lahat bago pa ito kakitaan ng pagbabago. Oh, Susan, welcome back. Ngayon na lang kita ulit nakita rito Nakakaluwag-luwag ka na ba, Mare? Hindi naman masyado, Mare. Pero pwede na. Kakasimula niyo pa lang ba? Nakakailang ikot pa lang naman kami. Tumayak ka na ron, dali. Baka mabuenas ka ngayong kababalik mo lang. Ganado sa unang paglalaro uli si Susan. At sa mga naunang ikot ay ramdam niya ang swerte sa susunod na pagkapanalo. Mukhang may dalang swerte ang pinangpuhunan niya ngayon dahil halos nadodoble ang kanyang pantaya. Sa unang pagkakataon, umuwi siya sa bahay nila na hindi nakabusangot ang mukha pagkagaling sa bingguhan. Anak, tumayo ka dyan. Bibili tayo ng snacks na paborito mo. Maghahapon na po tayo, Mama. Pahingi na lang po ng dagdag na baon. Ay, ang very good talaga ng baby girl ko na yan. Sige, bibigyan ka ni Mama ng pambili mo ng toys bukas sa school. Nasaan pa lang papa mo? Nasa kusina po. Maligayang sinalubong ni Susan ang asawa na abalang naghahanda ng kanilang hapunan. Napamaang naman si Obet dahil naninibago siya sa kilos ng asawa. Oh, ang sigla mo yata. Paldo ka sa bingo, no? Hindi ba pwedeng maganda lang ang pasok ng araw ko? Teka, mukhang masarap yung niluluto mo ha. Parang bagay na pulutan. Gusto mong bumili ng beer para panulak mamaya? Grabe, talagang malaki-laki nga ang nadali mo ah. Maghain ka na lang muna dyan at kakain muna tayo. Nga pala, nung bumili ako kanina ng bigas, nagpasabi yung may-ari eh. Bakit daw hindi ka na bumisita sa kanila? Close pala kayo nun? Dumaan ang kakaibang ekspresyon sa mukha ni Susan. Agad niyang tinakpan yon at umastang normal. Hindi naman nakaligtas yun sa paningin ng asawa niya, kaya inobserbahan nitong mabuti ang mukha niya. Alam ko na yung mga mukhang yan. Nangutang ka na naman dun sa tao, ano? Bagong lipat lang sila, Susan. Lahat ba ng tao sa lugar natin uubusin mo? Grabe ka naman, Mamintang. Porkit hinanap ako, may utang na ako agad. Bakit? Naningil ba siya sa'yo? Hindi. Oh, kita mo na? Wala ka lang talagang tiwala sa akin, Obet. Buisit, imbis na magandang mood ko, sinira mo lang sa pagiging praning mo. Ma, pa, kakain na po ba tayo? Kayo na lang dalawang kumain. Nawalan na ako ng gana.
Naging mabilis ang panahon at hindi na namalaya na halos 1 buwan na ang nakalipas mula nang bumalik si Susan sa pagsusugal. Ayaw man niyang ipahalata sa mga tao sa paligid, alam niyang malapit nang maubos ang perang hiniram niya. Sa ilang linggong unti-unti nang nauubos ang perang yon, ay siya ring pagdalang ng pagbisita niya sa butihing magkapatid. Lumagpas na rin siya sa sinabi niyang takdang oras ng pagbabayad. Naging mabuting bagay lang siguro na mahiyain ang dalawa at hindi siya sinisingil. Ganun pa man, gaya ng nakagawian, iiwas na lang sana siya ng paunti-unti sa pag-asang palilipasin lang ng mga ito ang utang. Mare, ang blooming mo ngayon Siguro gumagamit ka ng Rejuve, kaya bumabata ang balat mo. O tapos, anong pinunta mo rito? Nora, di ba 1 buwan na rin ang lumipas nung ma-fully paid ka namin? Baka pwedeng umulit. May sideline na rin ako ngayon kaya mababayaran din kita sa tamang oras kung sakali. Ay, mukha ba akong tanga sa paningin mo, Susan? Akala mo ba hindi ko alam na galing din sa pinagkakautangan mo ang ipinangkapital mo sa sugal na yon? Nakung babae ka, hindi ka na talaga natuto no? Hanggat hindi ka naparurusahan, G na G kang manghiram na parang may pinatago ka. Ang dami mo pang sinasabi, hindi ka rin naman magpapahiram. Akala mo ba madadala mo sa kamatayan yung pera mo? Dahil lang dyan, nagpapakilala ka. Aba, ako pa talaga ang pinangaralan mo? Umalis ka nga sa harapan ko bago pa kita ipalapa sa aso ko, Susan. Pagkatapos ng sumbat na yon, galit na umalis si Susan sa harap ni Nora. Balak niya kaninang sa babae na lang muna mangutang ng pantaya niya pansamantala, gayong wala na siyang balanse rito. Mukhang namali pa yata siya nang napuntahan. Sa halip na makahiram, may narinig pa siyang hindi niya nagustuhan. Habang nakasimangot naman siya pauwi, hindi niya namalayang madadaanan niya ang tindahan ni Napanying. Wala na siyang nagawa nang makita siya ng dalaga. Ate, buti napadaan ka. Ilang linggo ka na rin hindi napapasyal dito. May nangyari po ba? Wala naman, Panying. Nabisi lang kami mag-asawa sa pag-aasikaso sa bahay. Pasensya pala, hindi na ako nakakadalaw Ganun po ba? Ayos lang po. Kain po pala kayo, ate. Sakto kakabukas ko lang ng binili kong merienda sa naglilibot sa labasan. Hindi na tinanggihan ni Susan ang alok ng babae at nilantaka ng pagkain sa harap niya. Nagutom pa yata siya sa kakalibot ng pwedeng mahiraman kanina. Si Panying naman, pinanonood lang ang nakatatandang babae at hinihintay na ito ang magsabi kung kailan ito magbabayad. Ngunit dumaan lang ang ilang sandali, wala pa ring salitang namutawi kay Susan. Umuwi lang itong busog habang si Panying naman nag-aalala na dahil inutusan siya ng kanyang kuya na maningil. Oh, Panying, nasabihan mo na ba si Ate Susan? Kailangan na natin bumili ulit ng supply bukas. Hindi pa, kuya. Baka marami lang iniintindi kaya nakalimutan niya. Bigyan pa natin ng konti pang palugit. Hindi donasyon ng perang yun, Panying Pinag-ipunan natin yun at pinaasa niya tayo mababayaran noong nakaraang 2 linggo pa. Malaking halaga rin yun kaya hindi tama makalimutan niya. Hindi ko dapat mahiya dahil pera natin yun. Naintindihan mo? Opo, kuya. Sisingilin ko na po siya kapag nakita ko po ulit. Kinabukasan, nang masilayan ni Panying si Susan na namamalengke, agad niya itong sinabayan para sana palihim na maningil. Ngunit nagulat pa ito nang makita siya at hindi inaasahan ng pagkakasalubong nila. Manang Susan, pasensya na ho kung dito pa ako maniningil. Pinapatanong kasi ni kuya kung meron na po kayo. Kailangan niya po kasi ng pambili ng supply sa tindahan. Ay, oo nga pala. Sa sobrang daming pinagdaanan namin, nawala na sa isip ko. Paano ba to? Ayos lang ba na idaan ko na lang sa inyo bukas o kaya sa makalawa? Siguro magbebenta muna ako ng mga gamit para mabayaran yung utang. Pasensya na talaga, Panying. Pasabi na rin sa kuya mo May lagnat kasi yung anak kong si Rose kaya uunahin ko muna yung pambili niya ng gamot. Ha? Ganun po ba? Ayos lang po. Unahin niyo po muna yung pagpapagaling ni Rose.
Kumusta po ang lagay niya ngayon? Pinalugmok ni Susan ang kanyang ekspresyon para mas makatotohanan ng rason na binigay sa dalaga. Wala naman talagang sakit si Rose. Talagang alam lang niyang mabilis maawa ito, kaya ginawa niyang dahilan ng walang kamalay-malay na anak. Nahabag naman si Panying at nagsisi sa pagdagdag ng iisipin ni Susan. Kaya nang makauwi siya, ginawan niya ng halamang gamot na para sa lagnat ang bata. Gawain nila yun sa probinsya at base sa karanasan niya, magaling itong lunas sa lagnat. Naisip niya na sa ganung paraan, makatulong man lang sa iniinda ng tinuring niya na ring malapit na kapitbahay. Sa kabilang banda, naiinis na napachismis si Susan sa kapitbahay dahil sa paniningil ni Panying. Grabe, akala mo kung sino ngayon kung umasta, pero namamahiya pala. Hindi man lang muna ako hinintay pumunta doon sa kanila. Talagang siningil ako sa gitna ng palengke. Ay, Tes, baka naman kasi kailangan na nila ang pera. Hindi ko naman siguro sinigawan gaya ni Nora, di ba? Feeling ko hindi naman kaya ng si Panying na taasan ka ng ere. Baguhan lang yung sa atin. Wala yun sa lakas ng boses, no? Ang point doon, napahiya ako. May tamang oras at lugar para maningil. Sa bagay. Pero, kailan mo nga ba balak magbayad sa kanila, te? Yung sa akin, si paring Obet na lang ang umunti-unti eh. Ginawa niyo akong Bombay. At least nakabayad na kami. Sa ginawa ng Panying na yon, talaga mas kukupad ako sa pagbabayad. Tapos alam mo ba, may chismis pa ako tungkol sa magkapatid na yon. Nakapasok ka na ba sa loob ng bahay nila? Hindi pa, bakit? Maintrigang nagsalita si Susan sa harap ni Anjo. Alam niyang malakas ito sa pagpapakalat ng chismis, kaya sinadya niya talagang lalaan ang pagkwento. Nakita mo ba yung malaking puno na nakatayo mismo sa loob ng bahay nila? Nako, kapag nakita mo sa personal, tatayo talaga ang balahibo mo. Okay sana kung hinayaan nilang nagkaganon lang o tapyasin na lang. Pero malalate, may parang nakasabit na kung anong kakaibang bagay. Nagmukha tuloy altar na parang may sinasamba yung magkapatid. Ay, nakakatakot naman pala. Tumpa ka dyan, kaya nga hindi na rin ako masyadong nabibisita ron eh. Kahit sino mararamdaman ng kakaibang energy sa loob. Alam mo, kapag nagtagal, delikado yan sa lugar natin. Ano sa tingin mo? Mama, nasa na po yung salbabida ko? Magsiswimming daw po kami ni Zoe sa pool ni Ninang Mirna. Ay, saglit lang te ha. Pag-usapan natin to ulit mamaya. Nasa kusina anak. Wait, ako nang kukuha. Lingid sa kaalaman ni Susan, naroon pala si Panying sa likod ng pinto na may dalang isang lalagyan ng mainit pang sabaw na pinakuluan. Pinuntahan siya nito upang ibigay sana yon sa anak niyang may sakit. Nang marinig nga lang nitong si Panying ang lahat ng sinabi niya, halos mabitawan nito ang hawak na sabaw. Napagtanto nitong pawang nagdadahilan lang pala si Susan sa kwento nito kanina. Hindi nito maiwasang masaktan sa narinig, lalo pa nang makumpirma sa pagsulpot ni Rose ang kasinungalingan. Maging ang anak, ginamit niya para makatakas sa utang. Umuwi na lang si Panying na nasasaktan ng damdamin. Ano? Hindi na nga siya nagbayad tapos may gana pa siyang pagsalitaan tayo ng ganun? Kuya, kumalma ka muna. Huwag na nating patulan. Hayaan na lang natin kung ano mang gusto niyang sabihin. Baka kapag nagalit tayo, mabaliktad pa sa atin ang sitwasyon. Hindi pwede to, Panying. Totoo ang pinakita nating kabaitan sa kanya para ganitong ibalik sa atin. Akala niya yata magpapaapi lang tayo porket bago tayo rito. Pupuntahan ko yun ngayon din. Galit na galit si Kaylo sa sinumbong sa kanya ng kapatid pagka-uwi niya palang galing sa trabaho. Alam niya ang ugali ni Panying at kung ito lang naman ang inaapi, hindi ito lalaban. Kaya sa isiping kinayan-kayanan lang ito ng babae, labis yung ikinagalit ng lalaki. Nakauniforme pa siya dahil galing sa trabaho. Agad niya nang pinuntahan ang bahay ni Susan. Tao! Ate Susan! Kuya, huminahon ka muna. Huwag mong pairalin ang galit mo kung pwede naman itong mapag-usapan. Sino sila? Oh, Panying, Kaylo, anong atin? Nandyan po ba si Ate Susan? Sandali, tatawagin ko. Matagumpay na pinakalma ni Panying ang kuya niya habang hinihintay na lumabas si Susan. Nagulat pa ito pagkalabas nang sabay silang sumalubong.
Nang bigla namang sumulpot ang batang si Rose na halata namang masigla at walang bahid ng karamdaman, kita nila kung paano sumenyas ang babae na pumasok ito. Para itong nahuli sa sariling kagagawan at nangingiming hinarap ang magkapatid. Hindi niya na inalok pa ang dalawa sa pagpasok na pinagdudahan agad ni Obet. Napabisita kayo? May problema ba? Maggagabi na rin Patulog na sana kami. Ate Susan, tao po namin kayong pinapasok sa bahay namin. Pero bakit ganito? Lahat ng pinakita at binigay namin sa inyo totoo, gawa ng akala namin. Nagpapakatotoo rin ho kayo. Hindi ka naman namin pinakitaan ng mali, di ba? Kaya ano tong naririnig kong pinagkakalat yung masama tungkol sa amin? Wala akong alam sa sinasabi mo, Kaylo. Nakainom ka ba o ano? Anong problema rito? Huwag na lang po nating palakihin to, Ate Susan. Alam niyo po sa sarili niyo ang ginawa niyo. Kaya ngayon, kahit yung bayad na lang sa utang ang ayusin natin. Pero, Pinigilan na lang ni Panying si Kaylo sa nais pa nitong sabihin. Napagtanto niya kasing sa ganitong eksena, hindi naman naamin mismo ang babae sa paninira nito. Nais niya na lang putulin ang koneksyon nila at bayaran na lang sila nang matapos na. sabi ko na nga ba tama nga ang kutob ko. Nangutang ka na naman, Susan. Huwag ka nga munang makialam dito, Obet. Grabe naman, parang wala namang kayong patawad. Gabing-gabi sinisingil niyo ako. Hindi niyo man lang pinagpabukas. Respeto naman. Kung respeto lang po ang usapan, malaki ang respeto namin sa inyo. Pero hindi porket mas matanda kayo, palalampasin namin ang atraso nyo. Parang may pumutol lang pasensya ni Susan at lumabas ang tunay na kulay nito sa harap ng dalawa. Walang kaabog-abog na sinigawan niya si Panying at Kaylo at pinaulan na ng patutsada at mga hindi kanais-nais na salita. Inawat na ito ni Obet, ngunit huli na nang namumulang pinagduduro nito si Kaylo dahil hindi nagpapatinag sa bunganga ng babae. Ang tanda mo na, pero para kang walang pinagkatandaan. Kahit sa mga pangako mo, wala kang isang salita. Hindi na ako magugulat kung hindi lang kami ang kauna-unahang ginawa mo ng ganito. Ganon? Akala mo mataas ka na sa akin dahil sa'yo kung may utang? Kahit magkabaranggayan tayo, hindi ako natatakot sa'yo. Sige ho, kayo may sabi niyan. Tara Panying, ireklamo natin yung hindi mapagkatiwala ang babae na yan. Totoo sa sinabi si Kaylo. Agad silang nagharap sa barangay. Kamot ulo naman si Obet at wala ring pagpipilian kung hindi samahan ng palautang na misis niya. Habang papunta ron, panay rin ang sermon niya kay Susan na hindi naman ito siniseryoso. Nang makita ng opisyal si Susan, hindi na ito nagulat. Hinayaan niyang magsabi ng saloobin sina Kaylo at binigyan ng warning si Susan na bayaran ang danyo sa magkapatid. Kahit na sumali na ang kapitan sa lugar nila sa pagbibigay babala, hindi yun ininda ng babae. Pumirma lang ito sa kasulatan na babayaran niya paunti-unti ang utang. Pumayag naman doon sina Panying at Kaylo dahil akala nila masosolusyonan na ang pangyayari sa pamamagitan noon. Sumusobra ka na talaga, Susan. Baka sa susunod hindi lang pagpapabarangay sa pitin mo. Hindi ka man lang ba kinakabahan, ha? Takot ka ba sa dalawang yon? Nakita mo naman kanina kung paano sila tumiklop nang nagkaharapan na. Matapang lang yun sa una. Nararamdaman kong iba sila. Tahimik lang sila pero baka pagbayarin ka ng hindi mo nalalaman. Ang mga ganong klaseng tao, lalo na't hindi natin sa ulado, mahirap kalabanin, Susan. Sus, ewan ko sa'yo, Obet. Kung duwag ka, edi ikaw magbayad. Sa halip na madala sa nakaraang nangyari, tila wala lang iniintindi na nagpatuloy si Susan sa gawain. Subalit dahil sa inis niya sa pag-abala at pamamahiya sa kanya, mas lalo niya lang pinaigting ang pagpapakalat sa nakakatakot na bagay sa loob ng bahay ng magkapatid. Dahil doon, napansin niyang wala nang gaanong bumibili sa dalawa na labis na ikinatuwa naman niya. Kuya, yung stock natin last week hanggang ngayon wala pa rin ganang bawas. Magsara na kaya tayo? Sayang din kasi sa kuryente at mga nasisirang tirang gulay. Dati naman ang bilis maubos ng paninda natin, ha? Bakit naman kaya tayo palugi? Baka dahil pa rin po sa chismis tungkol sa atin. Kanina kasi nung nagtawag ako ng bibili, pinigilan siya ng kasama niya tapos
May binulong kaya hindi na sila tumuloy. Masamang epekto talaga ang dulot sa atin ng babaeng yun. Dapat niyang pagbayaran ng kasalanan niya ng madalaman lang. Hindi natin kailangan bumalik sa dating gawi, kuya. Makakabangon din tayo. Tiwala lang. Ang makahulugang sinabi ni Panying ay hindi rin nagtagal nang kumalat na sa buong lugar nila ang mga haka-haka. Dahil pinagpasapasa na ito sa samut-saring bibig, palala ng palala na rin ang bersyon na naririnig. Hanggang sa umabot na sa puntong paghinala ang mangkukulam ang dalawa at isang gabi, nagulat na lang ang magkapatid ng pinagbabato ang kanilang bahay. May mga malulupit pang pinasok ang kanilang tindahan at pinagkakalat ang kanilang naiwang paninda. Kuya, bakit tayo tinatrato ng ganito? Kabayaran ba to sa pagtalikod natin sa nakaraan? Huwag kang mangamba, Panying. Pagbabayaran din ng mga taong gumawa nitong ginawa nila. Lalo na ang taong may pakana ng lahat. Paano naman kuya kung wala tayong laban? Sana hindi na lang tayo naglayas. Sana hindi ito nangyari kung sumunod na lang tayo sa tinadhana. Inalmahan ni Kaylo ang pahayag ni Panying. Ang tinutukoy nito ay ang kinalakihan nilang pamilya na kilalang mangkukulam sa lugar na pinanggalingan. Bukod sa trabahong nakuha ni Kaylo, ang rason kung bakit sila lumuwas ay para mailayo niya ang kapatid sa ganung landas. Ngayon, hinahabol pa rin sila ng nakaraan sa kabila ng pagpupursigi. Kaya lumantad sa isip ni Kaylo na kung ganun lang din naman, marapat pang ipamalas niya ang kakayahan laban sa taong karapat-dapat na magbayad. Punong kay lilim, pagbayarin ang salarin, pulso ng gubat, putulin ang ugat, ang marapat ay sasalat. Kuya, anong ginagawa mo? Tigilan mo yan! Ang marapat ay sasalat, lupang sa ating iaangat, babalik sa nararapat, makakarating datapwat ikaingat. Isang madaling araw, natagpuan na lang ni Panying ang kuya niya sa harap ng puno na taimtim na nagsasaad ng orasyon. Pamilyar ang hawak nitong kwintas na yari sa tuyong dahon ng halamang ugat na binao nila. Parang walang narinig si Kaylo kahit panay ang pigil sa kanya ng kapatid. Seryoso na ito sa dasal at kanina pa naumpisahan ang ritual na ginagawa. Pagkaraan ng ilang saglit, nilabas nito ang isang damit na tanda ni Panying na binigay sa kanya ni Susan. Pinagluma ang damit yun ng babae, ngunit mukha ng basahan ang ibigay sa kanya kaya hindi niya sinusuot. Gamit ang telang yon, tinuloy ni Kaylo ang ritual at nang matapos, nakahinga ito ng maluwag na sinalubong ang kanyang tingin. Huwag kang mag-alala, Panying. Araw na lang ang bibilangin at magbabayad din ang salarin. Pero kuya, ayokong manakit ng ibang tao. Ang ritual na ginawa ko, hawak ng kamay ng may sala. Kung anong mangyari, ang tao nang yun ang may kontrol ng kalalabasan. Pagkalipas ng ilang araw, hindi nagpadala si Panying sa lugmok at sinimulan agad ang pag-aayos ng nasira nilang pangkabuhayan. Sinalumunan ni Kaylo ang dapat na perang ibabalik ni Susan bilang bagong panimula nila. May ibang taong iba kung tumingin sa tuwing napapadaan sa pwesto nila, ngunit hindi na lang yun ininda ng dalaga. Nang tanghali nga lang na yun, mataas ang ere na pumunta si Susan sa kanila. Sa halip na magpakumbaba, nagawa pa nitong manguyam. Ay, balita ko niransak daw kayo nung nakaraan Buti nakabangon ulit kayo. Yan kasi, hindi nyo pinipili ang kinakalaban nyo. Ay, nako. May bibilin ho ba kayo? O baka naman po nagbagong ihip ng hangin at gusto nyong bawasan ng utang nyo? Ay, matapang. Pero sa kanaineng, nasiraan si Mr. ng jeep kaya hindi pa makakapagbiyahe ng ilang araw. Good luck sa pagbenta mo. Bye! Hindi na siya pinatulan pa ni Panying at hinintay na lang ang mangyayari. Sa hapon namang yon, balisa si Obet sa pag-uwi sa kanila. Problemado ang mukha nito at hindi na alam ang gagawin. Oh, bakit parang dala mo ang buong mundo kung makapagmukmuka dyan? Ano nangyari? Nasira yung jeep na binabiyahe ko. Nung pinapalitan ko,
Nakadalawang biyahe lang ako. 1 oras pa lang, pumapalya na agad. Pinauwi na ako ng may-ari dahil baka mas makaperwisyo pa. 1 linggo pa bago ako makakabalik dun. Ha? May nakasalubong ka bang itim na pusa at minalas ka ngayon? Hindi ko rin alam. Ngayon lang to nangyari sa akin eh. Pambihira. Kinahapunan naman ang makasalubong ni Kaylo si Susan habang pauwi siya galing trabaho. Kita sa kamay nito ang hawak na bingo cards, kaya alam na agad ni Kaylo na galing ito sa bingguhan. Hindi niya kinalimutang singilin ito. Wala pa akong pera, Kaylo. Kailangan ibili ng gamot. Malala ang sakit ng tiyan ng anak ko kaya uunahin ko muna yon. Papaalala ko lang sa inyo ah. May pinirmahan kayong kasulatan. Payag naman kaming paunti-unti ka magbayad eh. Pwede ba? Huwag mo muna akong gipitin ngayon. May sakit ang anak ko kaya mas mahalaga yon kaysa sa utang ko sa'yo. May sinisweldo ka naman eh. Kaya hindi ko alam kung bakit halos hindi ka makatulog sa paniningil. Ang usapan ay usapan ate. Kung talagang may hiya ka, magbayad ka. Ang yabang mo talaga. Kaya kayo ginagantihan ng panahon eh. Alam mo, namnamin mo na yung panahong may trabaho ka pa. Darating din ang araw, tatanda ka at ikaw naman ang ipapahiya. Gumising na lang kinabukasan ng araw na yun si Susan nang magsuka ng malalang anak na si Rose. Namumutla ito at nagrereklamo sa sakit ng tiyan. Nag-alala naman silang mag-asawa kaya pinainom nila ito ng gamot. Ngunit parang hindi tumatalab. Kinailangan nilang isugod ito sa ospital nang hindi na matiis ng bata ang sakit. Kaya nga lang, dahil natigil sa pamamasada si Obet at may mga gamot na hindi sakop ng libreng pabigay ng pampublikong ospital, nagipit sila. Walang nagawa si Susan kung hindi iwan muna ang mag-ama at siya na mismo ang umuwi para maghanap ng mauutangan. Saktong nakita niya naman na magkasama sina Mirna at Anjo. Hala, bakit mugto ang mata mo, te? Ano nangyari? May problema ba, Susan? Pakiusap, tulungan niyo ako. Si Rose, nasa ospital. Kailangan niyang magamot. Ay, kawawa naman ang inaanak ko. O ito, sana makatulong. Kahit hindi mo nabayaran, Susan. Ito, may konti rin ako naitabi. Pasensya ka natin ha, yan lang ang carry eh. Dalhin man ni Susan ang pinagsamang perang yon, hindi pa rin kasya bilang panggastos nila sa ospital. Hindi naman siya tumigil sa paghahanap ng tulong hanggang sa mapadpad siya sa bahay ng magkapatid na ginawa niya ng atraso. May kutob na siya sa maaaring rason kung bakit ito nangyayari sa kanya. Kaya naman desidido na siya sa pagharap sa dalawa. Ate Susan, Panying, Kaylo, kayo na lang ang malalapitan ko. Hindi ko mapaliwanag kung anong hiwaga ang meron kayo. Pero kung ano man yun, pakiusap, sa akin nyo na lang gawin. Wag na si Rose, labas siya rito. Sa tingin mo ba kami mismo nagpunterya sa anak mo? Tama kayong hindi siya parte ng kung anumang hidwaan natin. Pero kayo mismo ang dumawit sa kanya. Ipinagkanulo niyo ang sarili niyong anak para matakasan mo ang pagbayad. Aminado akong ako may kasalanan ng lahat ng ito. Hiling ko lang na kung may pagbabayarin man kayo, ako na lang, Kaylo. Pangako, tatanggapin ko kahit ano. Kuya, tama na po. Kawawa naman yung inosenteng nadadamay rito. Bumuntong hiningang sumuko si Kaylo at pinaalis na si Susan para makabalik na sa tabi ng anak. Bumalik ang lalaki sa tapat ng puno at sinira ang ginamit sa nakaraang ritual. Ngunit bago yon, nagbigkas siya ng panibago sa paraan ng pagbulong ng kakaibang inkantasyon. Kuya, akala ko ba wawakasan mo na to? Ano na naman to? Huwag kang mag-alala, huli na to, Panying. Wala itong sakit o hapding dulot. Palatandaan lamang para magbago ng tuluyan si Susan. Tinupad nga ni Kaylo ang sinabi dahil sa pagbalik muli ni Susan sa ospital, tila himala na bumuti ang pakiramdam ng kanyang anak. Inobserbahan lang ito at nang mabuti na, nakauwi na rin sila. Pagkabalik nga lang sa bahay, kinabukasan, nagising na lang si Susan na puno ng itim na marka ang kanyang balat. Kahit anong bura at punas niya, hindi yun mawala. Parang nagkatinta na sa loob ng balat mo, Susan. Hindi matanggal eh.
Teka, mukhang pangalan to ng mga tao ah. Ito yata ang lahat ng inutangan mo. Ano? Nagulat man nung una ngunit hindi nagtagal. Tinanggap na lang ni Susan bilang kabayaran sa nagawa ang nangyari sa kanya. Dagdag pa ang pagkumpirma ng magkapatid na ito ang kapalit ng pag-aalis ng kanyang sumpa. Sa isang iglap, lumisa na si Panying at Kelo sa kanila. Ngunit bago yon, itinama ni Susan ang maling pinagkalat niya. Lahat ng taong sangkot sa pagmamalupit sa kabuhayan at tirahan ng magkapatid, pinagbayad ng mga opisyal sa kanilang lugar. Humingi rin ang mga ito ng tawad sa nangyari. Pasensya na kayo magkapatid at naging OA ako. Hindi ko lang talaga makontrol tong bunganga ko eh. Pangako, hindi ko na uulitin ang pagpapakalat ng kung ano sa inyo. Ayos lang ho. Sana lang po kung may bago mang titira dito, hindi na magaya sa sitwasyon namin. Ayaw niyo bang manatili para makabawi man lang kami? Buo na po ang desisyon namin. Naayos man natin ang gulo. Pero mas gusto na lang namin magsimula ulit sa malayo. Binaba ni Susan ang pride at naghanap ng maayos na trabaho para mabayaran ang mga utang sa kabila ng itsura niya. Hindi nagtagal, tumulong na rin siya sa paghahanap buhay nilang mag-asawa. Bumawi siya sa kanyang mag-ama. Kagaya ng mga marka niya sa katawan, nakatatak na rin sa mga tao ang kanyang kasalanan. Ganun pa man, ang mahalaga, sinisimulan niya ang pagbabago galing sa kanyang kaibuturan. At lagi na niyang palatandaan na kahit kalimutan man ang pinagkakautangan, kailangan pa rin itong bayaran. Wakas!